Kamusta mga lods? Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa babaeng namasukan bilang kasambahay para lang sana hanapin ang kapatid niya. Kaso hindi niya alam, kulto pala ang mga amo at siya ang iaalay. Pero may mali. Yung akala nilang biktima, siya palang pinakadelikado sa lahat. Ito ang palabas na They Will Kill You. Tara na at simulan na natin. Dalawang magkapatid na babae ang papunta sa isang supermarket para bumili ng mga kailangan nila sa biyahe papuntang New York. Nakakita ang batang kapatid ng tsokolate at nakiusap kung pwede silang pumili. Pero tumanggi ang ate niya dahil mahal ito at mas mabuting mag-ipon muna sila hanggang makarating sa New York. Gayunpaman, kinakabahan ang bata sa kanilang paglalakbay. Natatakot siya na baka mahanap sila ng lalaking tinatakasan nila. At kung mangyari yun, ikukulong na naman sila sa basement. Pinakalma siya ng ate niya at sinabing hindi na yun mangyayari. Para mapasaya siya, ipinakita ng ate ang tattoo niya sa pulso, isang lumilipad na ibon, bilang simbolo na hindi na sila kailanman makukulong muli. At bago sila umalis, palihim na isinitsip pa rin ng bata ang tsokolate sa kanyang bag. Biglang may pumasok na lalaki sa tindahan na naghahanap ng dalawang babae. Sa takot, agad hinanap ng bata ang kanyang ate. Dahan-daang naglakad ang lalaki sa loob ng tindahan at sinabing hindi siya dali, at alam niyang mahirap ang lahat mula nang mamatay ang kanilang ina. Nakita niya ang basket na ginagamit ng magkapatid. Sinamantala ng magkapatid ang pagkakataon para makatakas, pero tumulog ang alarm sa pinto dahil sa ninakaw na tsokolate. Hinabol sila ng lalaki, habang hinarangan naman ng kasabwat nito ang daan gamit ang sasakyan. Bumunot ng barilang nakatatandang kapatid, pero kalmado lang ang lalaki at tinanong kung kaya ba niyang barilin ang sarili niyang ama. Walang pag-aatubili, pinaputok niya ang baril. Bumagsak ang lalaki, pero kumapit pa rin siya sa binti ng batang si Maria. Dumating ang pulis at sa isang napakasakit na sandali, nagpasya si Isabel na tumakas at iwan ang kapatid niya. Lumipas ang 10 taon, sa New York City, dumating si Isabel sa isang matataas na gusali at pinindot ang doorbell. Napansin niya ang mga ukit tungkol sa impyerno at kay Satanas. Binuksan ng isang babaeng nagngangalang Lily ang pinto. Nagpakilala si Isabel bilang bagong katulong. Matapos i-check ang kanyang ID, pinapasok siya. Napansin ni Isabel na mabibigat ang mga kandado sa pinto. Ipinaliwanag ni Lily na luma na ang gusali kaya kailangan ng matibay na seguridad. Ipinakilala rin siya kay Sharon, ang may-ari ng isang kumpanya ng cosmetics. Nakita nitong basa si Isabel, kaya inalok siya ni Sharon ng coat at tinanong kung ano ang nangyari sa kanyang mata. Nagsinungaling si Isabel at sinabing nadulas siya sa banyo pero duda si Sharon. Habang naglalakad, napansin ni Isabel na abala ang lahat ng mga katulong. Pumasok si Lily sa isang kwarto kung saan may katulong na kumakain. Tinukso siya ng isang bata at tinawag na baboy pero sinaway ito ni Lily. Ipinaliwanag niya na may maliit silang tradisyon, may isang katulong na gagantimpalaan ngayong gabi. Ayon kay Lily, tinutulungan ng lugar na ito ang mga babaeng may problema sa buhay at pinibigyan sila ng trabaho para makapagsimula muli. Pagdating sa kwarto ni Isabel, biglang may lumabas na lalaki, ang asawa ni Lily na si Ray. Mahinang pinalaan siya ni Lily na lumayo sa mga bagong katulong at agad itong pinaalis. Sinabihan niya si Isabel na magpahinga muna at bukas na magsimula sa trabaho. Habang inaayos ni Isabel ang kanyang mga gamit, pumunta siya sa banyo para maligo. Sa singaw ng mainit na tubig, unti-unting lumitaw sa salamin ng babalang papatayin kanila. Pero hindi niya ito napansin dahil agad din itong nawala. Napatingin siya sa air vent na tila may kumuha ng kanyang atensyon. Nang lapitan niya ito, nakita niya ang isang pares na matang nakatingin sa kanya, kaya napaatras at nahulog siya sa takot. Narinig niya ang tawa ng isang babae sa labas ng kanyang pinto, pero nang silipin niya, wala namang tao. Biglang isa-isang namatay ang mga ilaw sa hallway hanggang sa tuluyang tumilim. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik ang ilaw at may aninong nakatayo sa dulo ng hallway, diretsong nakatitig sa kanya. Sa sobrang takot, tumakbo siya pabalik sa kanyang kwarto, ikinandado ang pinto at hinarangan ito ng upuan. Naupo siya sa kama, nakatitig sa air vent habang kinakalikot ang kanyang lighter. Kinagabihan, may nagtangkang magbukas ng pinto niya, pero napigilan ito ng upuan. Maya-maya, may taong sumilip sa kanya mula sa air vent. At kalaunan, nakapasok ito sa kanyang kwarto sa pamamagitan ng isang lihim na daanan na nakatago sa likod ng refrigerator. Sa paanan ng kama, may isang lalaki na nagsimulang dilaan ang kanyang paa. Napag-alaman na ang lalaking ito ay may mukha ng baboy. Tumutulo ang laway nito habang dinidilaan siya, kaya nagising si Isabel. Ngunit nang tumingin siya sa paligid, wala namang tao sa kwarto. Nang mapansin niya ang laway sa kanyang mukha, yumuko siya para silipin ang ilalim ng kama pero wala rin doon. Pagkabangon niya, bigla siyang sinugod mula sa likod ng lalaking may mukhang baboy. Nagkaroon ng matinding sagupahan. Gumamit ang lalaki ng chloroform laban kay Isabel pero nakalaban siya at nagawa niyang mapatumbo ito. Ngunit hindi pa tapos ang lahat, may iba pang mga taong pilit pumapasok sa kwarto sa pamamagitan ng air duct.
Nahihilo man dahil sa chloroform, bumapang siya papunta sa may ilaw. Bago siya mawala ng malay, may dalawa pang taong may maskarang mukhang baboy ang pumasok. Nabunyag na sina Sharon at Kevin pala ang nasa likod ng mga maskara, at ang lalaking napatumba niya ay si Bob. Sa inis, binuksan ni Kevin ang ilaw at ang pinto, pinapasok ang dalawa pang nakamaskara. Sa sandaling yun, nagising si Isabel habang kinakaladkad siya ni Sharon. Mabilis siyang nag-isip at kinagat ang isang live wire, kaya nakuryente si Sharon at nakawala siya. Dahil doon, pati diwa niya nagising. Tumakbo siya at nagtago sa loob ng aparador. Pinalibutan ito ni Kevin at ng iba pa. Nagkamalay sina Sharon at Bob, handang lumaban muli. Nang buksan ang aparador, nadatnan si Isabel sa loob, nakaposisyon at handa. Sa isang iglap, inatake niya si Kevin at napatay ito. Kumuha siya ng iba't ibang armas at pinalila ang isa sa mga kalaban. Sinipan ni Sharon ang shotgun palayo, kaya napilitan si Isabel na gumamit ng itak laban sa tatlo. Sinubukan ng isa na kunin ang baril pero napigilan niya ito. Nakipaglaban siya sa dalawa pa. Nagtago siya sa ilalim ng kama at ginamit ito para mapigil ang mga kalaban, saka paulit-ulit na sinaksak si Bob. Nakuha ni Sharon ang shotgun at nagpaputok pero nakaiwas si Isabel. Naubos ang bala at nauwi sa malapitan ng laban. Naghagi si Bob ng kutsilyo pero si Sharon ang tinamaan. Isa-isa niyang natalo ang mga kalaban. Si Bob, halos wala ng lakas, ay gumapang palabas ng kwarto. Mabilis na nagpalit si Isabel ng pantalon at hinabol siya. Naabutan na ito at pinigilan habang pinapanood sila ng matandang babae na pumapalakpak kung mga sa kanyang kakayahan. Doon napagtanto ng matanda na hindi siya ordinaryong katulong. Walang pag-aatubili, tinapos ni Isabel si Bob. Hinarap siya ng matanda at tinanong, sino ka ba talaga? Dito nabunyag ang kanyang tunay na pagkatao na siya si Asia Reeves. 10 taon lang nakalipas habang tumatakas si Asia sa pulis, inamin niyang ang pinakamalaking pagkakamali niya ay ang iwan ng kanyang kapatid. Nabuhay ang kanilang ama, ngunit nahuli si Asia at nakulong ng halos 10 taon. Doon niya natutunan kung paano lumaban ng matindi. Ipinagpatuloy niya ang paghahanap sa kanyang kapatid. May nagsabi sa kanya na huling nakita ito sa parehong gusali kung saan niya pinatay ang mga nakamaskara. Sinabi rin na nangangailangan ng gusali ng bagong katulong, kaya ginamit niya ang identidad ni Isabel. Bumalik siya sa hallway at hiniling na makita ang kanyang kapatid. Sinabing hindi siya mananakit kung ibibigay ito sa kanya. Ngunit kalmado lang si Lily at sinabing kailangan muna niyang asikasuhin ang kanyang kakaibang pamilya. At heto na nga mga lads, biglang nagsimulang lumabas muli ang mga taong napatay ni Asia parang walang nangyari. Kahit ang pinugutan ng ulo ay muling nabuhay at ibinalik ang ulo nito. May isang katulong na umatake kay Asia at sa pagkabigla, nasaksak na ito. Tumakbo siya sa isang kwarto na mayroong batang sumisigaw, hinahanap ang ina nito. Sinigawan niya ang bata na tumahimik habang binabarikadahan ng pinto, ngunit bigla siyang sinaksak ng bata. Agad niya itong sinuntok. Bumasag siya ng salamin para makita at alisin ang kutsilyo sa kanyang katawan. Sa labas, kinuha ni Lily ang itak at tinutusan ng katulong na linisin ang dugo. Sinubukan ni Asia na hanapin muli ang lihim na daanan sa likod ng refrigerator, pero wala na. Sinubukan niyang sirain ang bintana at ang air duct pero walang nangyari. Habang patuloy ang pagkatok sa pinto, wala na siyang pagpipilian. Sa huli, natuklasan niya ang isang lihim na trapdoor sa ilalim ng carpet. Agad siyang tumalon dito at bumapang sa makitid na lagusan. Ngunit hindi niya alam, inaabangan na siya ni Bob sa loob ng parehong tunnel. Ngunit narinig ni Asia si Bob, kaya agad siyang umakyat at nagtago para hindi siya makita. Dahil sa pagod, sandali siyang nawalan ng lakas at napaupo. Pero nang silipin niya ang tato niya, nagkaroon siya ulit ng lakas ng loob at nagpatuloy. Nakarating siya sa isang makitid na lagusan at narinig niya ang usapan ng ilang tao sa malapit. Biglang bumukas ang lihim na pinto, si Lily ang nasa likod nito at nabigla si Asia. Muli itong isinara, inaatake siya gamit ang itak, kaya tumakbo si Asia at umiwas, pero natuhog pa rin ang kanyang kamay. Nang makapasok ang mga ito, kahit mapunit ang kamay ay hinila niya ito mula sa itak para makawala, saka siya tumakbo. Sinubukan siyang barilin ni Sharon pero sablay. Sumigaw ang matandang babae na kailangan nilang buhay si Asia. Hinabol siya sa ilalim ng mga tunnel. Papalapit si Sharon at tinatake siya pero sinaksak ni Asia gamit ang pako at muli itong napatay. Sa kanya nakuha ang shotgun. Habang gumagapang siya, muling nabuhay si Sharon at hinablat siya. Sa pagkakataong ito, pinasabog ni Asia ang ulo nito. Pero kahit ganuhon, bumalaw pa rin ang katawan ni Sharon kahit wala ng ulo. Dahil hindi na ito nakakakita, naligaw ito ng direksyon at nakahinga ng maluwag si Asia. Sa sandaling yun, lumitaw ang asawa ng matandang babae na si Ray at tinulungan si Asia, iniligtas siya mula kay Kevin. Nang wala na ang mga kalaban, lumabas sila.
Tinanong ni Ray kung nakita ba ni Asia ang mensahe sa salamin pero hindi niya iyon napansin. At dito na mga lods, ipinaliwanag ni Ray na ang gusaling iyon ay mahigit 100 taon na at isa itong templo para kay Satanas. Nakipagkasando ang mga nakatira rito sa demonyo, binigyan sila ng immortalidad kapalit ng pag-aalay ng tao. May listahan ng mga pangalan at kapag nakasulat doon ang pangalan mo, hindi ka na mamamatay. Kaya walang tuluyang namamatay sa lugar na iyon. Paminsan-minsan, kumukuha sila ng mga bagong tao para ialay, gaya ng plano nila kay Asia. Samantala, gumapang palabas ang isang mata mula sa wasak na ulo ni Sharon at sinundan sina Asia at Ray. Umakyat sila patungong unang palapag habang hinahabol ng mata. Sa isang bahagi, sumilip si Asia sa air duct at nakita ang mga taong gumagawa ng kakaibang bagay. Ipinaliwanag ni Ray na dahil immortal na sila, nababagot na ang mga tao, kaya iyon ang palapag para sa mga ganong gawain. Sa wakas, nakarating sila sa isang kwarto. Doon, nakita ni Asia ang matagal na niyang hinahanap na kapatid, si Maria. Nabigla siya, sinubukan ni Asia ipaliwanag na dumating siya para iligtas ito, pero sinabi ni Maria na bahagi na siya ng lugar na iyon. Bumalik sa nakaraan, ang gabing iniwan si Maria. Ipinakita kung paano siya pinagtatrabaho na parang alipin. Nilapitan siya ng amo at sinabing hindi siya marunong tumuno ng utang na loob, at ipinahiwatig na kung talagang thankful siya, dapat may gagawin siyang kapalit. Kalaunan, nakita ni Maria ang job ad sa parehong gusali. Pagdating niya roon, sinalubong siya ng mga miyembrong may maskarang baboy. Sinabi ni Lily na sinuwerte siya dahil may nahuli silang katulong na nagnakaw at iyon ang isasakripisyo kapalit niya. Inalok si Maria na kunin ang posisyon bilang katulong. Balik na ulit mga lads sa kasalukuyan. Hirap tanggapin para kay Asia ang kwento ng kapatid niya. Habang pinapanood sila ng gumagalaw na mata, tumanggi si Maria na umalis. Sinabi niyang ligtas siya roon. Sa galit, sinabi niyang hindi na niya kailangan si Asia. Nauwi sa matinding pagtatalo ang dalawa hanggang sa sinuntok ni Asia si Maria at nawalan nito ng malay. Tinanong ni Asia si Ray kung paano makakatakas. Sinabi nito na may fire escape ladder na pwedeng gamitin. Samantala, may gagambang bumudapang sa mata at nahulog ito mula sa kisame. Dinampot iyon ni Asia at dinulog sa kamay. Natagpuan ni Kevin ang katawan ni Sharon at tinanong kung nasaan si Asia. Sa pamamagitan ng senyas, naipahiwatig ni Sharon kung nasaan siya. Naunawaan ni Kevin at nagpadala ng 2 tao sa silid. Pero pinagpabaliw sila ni Asia. Bitbit ang kapatid, tumakbo sila sa koridor habang tinutulungan ni Ray. Binuksan niya ang fire escape at sinubukang pitilan ng iba pero sinuntok siya ni Kevin para makadaan. Muntik nang maabyutin si Asia pero nakatakas siya. Binalaan ni Kevin si Ray na may kapalitang pagtataksir niya. Sumakay si Asia sa emergency lift at napunta sa isang maliit na kusina. Ngunit may narinig siyang paparating, si Bob yun. Mabilis siyang nagtago sa ilalim ng mesa kasama si Maria. Nakita ni Bob ang shotgun ni Asia. Nagising si Maria pero pinatahimik siya ni Asia. Akala niya ligtas na sila pero biglang hinaglat siya ni Bob at kinaladkad palabas. Pinatumba siya at sunod-sunod na sinuntok. Ngunit sa huling sandali, biniyak ni Maria ang ulo ni Bob gamit ang palakol at nailigtas ang kanyang kapatid. Pagkatapos nito, nawalan ng malay si Asia. Sa ibang kwarto, makikita ang mga lumang litrato ni Lily at ng kanyang asawang si Ray sa loob ng maraming dekada. Hinarap siya ni Lily at tinanong kung bakit niya sila pinagtaksilan. Inamin ni Ray na dati ay sumusuporta siya sa kanya noong mga kriminal lang ang hinihalay nila, pero ngayon pati mga inosente ay pinapatay na nila. Sinabi ni Lily na kailanman ay hindi siya nagtiwala sa mundo. Binalikan niya ang mga panahong mahina at walang laban sila, kumpara ngayon na nasa kanila na ang lahat. Biglang pumasok si Kevin para tawagin si Lily. Iniwan nila ang nagre-regenerate na si Sharon bilang bantay. Unti-unti nang nabubuo muli ang mukha nito. Inanunsyo ni Lily na nakatakas si Asia at nagtatago sa loob ng gusali. Lahat ng katulong at residente ay naghahanda na para hanapin siya. Sa kusina, nagkamalay si Asia habang tinitingnan si Maria na tinatali si Bob. Sinabihan siya ni Maria na pumunta sa elevator habang siya ang kukuha ng atensyon ng iba. Pag-alis ni Maria, narinig ni Asia ang sigaw nito. Agad siyang tumakbo papunta sa kwarto pero sobrang dilim. Biglang may taong sumugod sa kanya at may kumuha ng kanyang shotgun. Inatake siya mula sa iba't ibang direksyon at halos hindi siya makaligtas. Kumuha si Asia ng alak at pinapoy ang kanyang palakol. Sa liwanag ng apoy, nakita niyang kinuha ng mga tao ang kanyang kapatid. Bumalik siya sa loob, hawak ang naglalagablab na palakol at isa-isang pinabagsak ang mga kalaban. Sa huli, may isang tumutok ng baril sa kanya. Ginamit ni Asia ang mesa bilang panangga at sumugod, pinabagsak ang kalaban. Tinanggal niya ang maskara nito, nakiusap ang lalaki na huwag siyang patayin, sinabing gusto lang nilang mabuhay. Pero bago pa siya matapos magsalita, binaliw siya ni Maria. Nagyakapan ng magkapatid matapos muling magkita. Sinabi ni Maria na sana iniwan na lang siya, pero tumanggi si Asia, hindi niya iyon gagawin. Bago pa magsibanggan muli ang mga immortal, tumakbo sila papunta sa elevator shaft. Samantala, dumating sina Lily at Kevin at nakita ang mga sugatan.
Sa loob naman ng shaft, ginamot ni Maria ang sugat sa kamay ni Asia. Ikinwento niya na namatay ang kanilang ama 2 taon na ang nakalipas dahil sa cancer. At ayon, naghingian ng tawad ang magkapatid sa lahat ng nangyari noon. Habang naghahanap muli si Lily, nakita niya ang bakas ng dugo sa pinto ng elevator at napagtanto kung nasaan si Asia. Habang umaakyat naman ang magkapatid, biglang lumitaw si Bob. Binaril siya ni Asia pero sablay. Habang nagrebelo, nahulog ang bala pero nasalo ni Maria. Nakapagpaputok ulit si Asia pero nagkaaberya ang baril. Kaya binato niya ito kay Bob pero hindi iyon sapat para pigilan siya. Patuloy silang umakyat hanggang may lalaking sumugod mula sa isang pinto. Napatumba nila ito at bumagsak ito kay Bob kaya bahagyang napigilan siya. Pumasok ang magkapatid sa isang bukas na pinto pero ang nadatna nila ay si Lily at ang buong grupo. Nagbanta si Asia na tatalon siya, pipiliing mamatay kaysa maging alay. Hiningi niya kay Lily na pakawalin si Maria kapalit nito. Pero kauma daw si Lily at ibinunyag ang katotohanan, hindi pinilit si Maria. Kusang loob siyang nakipagkasundo sa demonyo at nangakong magdadala ng alay. Sa flashback, ipinakita na noong una, napilitan si Maria pumili, siya ang magiging alay o maghahandog siya ng iba. Pinili niya si Isabel, pero sa dahil na kinuha ni Asia ang pagkatao nito, kaya siya ang pumalit. Ngayon, kung hindi makakapag-alay si Maria, siya muli ang magiging alay. Wasak si Asia sa nalaman. Sinubukan siyang hulihin ni Kevin pero lumaban siya, ngunit napaatras at nahulog sa elevator shaft. Habang bumabagsak, may luhang tumulo sa kanyang mata pero hindi siya tuluyang bumagsak. Nasalo siya ni Bob at hinila pabalik. Agad siyang sinaksak ni Lily sa tiyan at nilala para sa ritual. Kinuha rin si Ray para parusahan. Ilan lamang sa kanila ang pumasok sa ritual room. Sa loob, punong-puno ng baligtad na krus ang paligid. Sa gitna, may ulo ng baboy na nakatusok sa isang patpat. Ginamit ni Lily ang dugo ni Asia at inilapit ito sa ilong ng ulo ng baboy. Mula sa dilim, lumitaw ang demonyo at pumasok sa ulo ng baboy. Nabuhay ito at nagsimulang magsalita. Sinabi ni Kevin sa demonyo na nagtaksil sina Maria at Ray. Sinubukan ni Lily ipagtanggol ang kanyang asawa, sinabing nadala lang ito ng emosyon. Pero hindi natuwa ang demonyo, binula nito ang pangalan ni Ray sa listahan at inalis ang kanyang immortalidad. Binigyan ng demonyo si Lily ng isang pagpipilian, patayin ang kanyang asawa o siya ang mamamatay. Nanginginig pero nananatiling tapat, hinuha ni Lily ang lalamunan ni Ray. Sina Kevin at Bob ang nagasikaso sa katawan nito. Sumunod na pinagtuunang pansin si Maria. Nakiusap siya para sa kapatawaran. Inutusan siya ng demonyo na patunayan ang kanyang katapatan sa pamamagitan ng pagpatay kay Asia. Nakiusap si Asia pero nakapagdesisyon na si Maria. Kinuha niya ang kutsilyo at isinulat ang pangalan niya sa listahan. Dinala si Asia para ialay at mahina nitong sinabi na sana ay mas marami pa silang oras. Ngunit sa sumunod na sandali, ginamit ni Maria ang kutsilyo sa sarili niya at bumagsak. Nabigla ang lahat kaya nabitawan si Asia at napaluhod siya sa tabi ng kapatid. Humingi siya ng tawad at pagkatapos ay sinabi ni Maria na pabagsakin niya ang mga kulto na ito at doon siya tuluyang namatay. May isang lumapit para tingnan at sinabing patay na sila pero biglang sinipa ni Asia ang lalaki at tinagaw ang kutsilyo. Sinabi ng ulo ng baboy, kapalit ng isang buhay, isang kamatayan. At heto na mga lads, ang isinulat pala ni Maria ay ang pangalan ni Asia sa ulo ng baboy. Agad itong pinuklat ni Asia at itinago sa kanyang bulsa. Unti-unting gumaling ang kanyang mga sugat. Dahil sa sakripisyo ni Maria, naging immortal siya. At heto na nga, nagsimula na ang mainit na bakbakan. Humingi ng tulong si Lily sa kanyang amo at ang demonyo ay kumapit sa kanyang ulo. Kinila ni Asia ang ulo ng baboy mula sa kanya at ginamit iyon para itulak siya hanggang sa mapahamak ito. Gusto ni Asia maibalik ang kanyang kapatid pero sinabi ng nilalang na alam niya ang patakaran na isang buhay lang kapalit ng isang buhay. Sa halip, sinunog ni Asia ang ulo ng baboy. Kasabay nito, nagsimulang masunog ang lahat ng pangalan. Isa-isang nawala ang immortalidad ng lahat at tuluyang nagwakas ang mga ito. Ibinati niya ang nagliliyab na ulo sa mga taong naghihintay, dire-diretso hanggang mahulog sa elevator at sumabog kasama ang isang kasambahay.
Sa gitna ng kaguluhan, lumabas si Asia habang buhat ang katawan ng kanyang kapatid. Walang sino mang naglakas loob na pigilan siya. Sa labas, nakasalubong niya ang kakilala niya. Nang tanungin kung ano ang nangyari, simple lang ang sagot niya, mayayamang tao. Inilagay ni Asia ang kapatid sa likod ng sasakyan. Nakikilamay ang lalaki, pero ipinakita ni Asia ang natitilang balat ng ulo ng baboy na roon ang pangalan ni Maria. Ibinunyag na pagkatapos ng labanan, pinalitan ni Asia ang pangalan niya ng pangalan ng kapatid niya, kaya ito na ngayon ang immortal. Nagulat ang lalaki at nagtaka sa muling pagkabuhay ni Maria at kung ano ang nangyayari, pero pinili na lang niyang huwad ng magtanong. Nagyakapan ang magkapatid, at sa kabila ng lahat, nagpasya silang umalis at mag-almusal. Iniiwan ang lugar habang sumasabog sa likuran nila. Doon na natapos ang kwento mga lads. Maraming salamat sa panunood.